Gaano nga ba kalakas ang awakened Yuji Itadori na tumapos kay Sukuna? Isa na nga ba siyang special grade? At ano-ano nga ba talaga ang kanyang mga abilities na na-develop sa pagkipaglaban sa pinakamalakas na sorcerer sa buong kasaysayan? Well, yan ang ating aalamin sa videong to mga kaibigan at ipapaliwanag. Lalo na sa parte ng kanyang sinasabing soul punch na kaya rong saktan ang soul talaga ng isang tao. At dito rin sa kanyang domain expansion kung ano nga ba talaga ang nagagawa nito mga kaibigan. Nang sa ganun ay madidetermine natin kung ang final o current Yuji nga ba ay may lakas na napasok sa isang tinatawag na special grade sorcerer. Kaya na may wag na natin patagalin pa. Let's go. So upang ma-evaluate natin ng husto kung gaano nga ba talaga kalakas si Yuji ay ipapaliwanag muna natin ang physical na kakayahan ni Yuji. So in summary mga kaibigan, alam naman natin na si Yuji ay nag-e-excel talaga pagdating sa fields na ito. Ito ay ang raw physical strength, speed, reflexes, ibang klaseng durability, at syempre stamina. Kaya tumatagal siya sa laban at bukod pa riyan ay mahusay din talaga si Yuji pagdating sa hand-to-hand combat na kaya makipagsabayan sa isang individual na eksperto pagdating sa martial arts. Mabilis din si Yuji natututo sa mga bagay-bagay kaya pagdating sa laban ay nakapag-adapt talaga kaagad itong ating bida. Si Yuji ay isa ring masasabi nating henyo kasi natutunan lang naman ni Yuji kung paano kontrolin ang curse energy in the middle of the fight na isa sa mga notable pa nitong nagawa ay ang pag-activate din ng Black Flash the same day nung natutunan na niya kung paano manipulahin ng maayos ang curse energy. Kaya as we can see, grabe talaga ang growth ni Yuji in a short amount of time. At bonus mga kaibigan, mahusay din si Yuji sa paggamit ng mga armas o curse tool. So overall, ganun kalakas ang physical capabilities ni Yuji at ang lahat ng mga capabilities na yan o aspeto ay mas napapa-improve pa nito gamit ang curse energy o curse energy reinforcement. So ngayon na naipaliwanag na natin ang tungkol sa lakas ng katawan ni Yuji, ay dito naman tayo sa mga attacks at mga abilities ni Yuji na na-develop gamit ang curse energy. Unahin na natin ang Divergent Fist. Ang Divergent Fist mga kaibigan ay resulta ng masamang habit noon ni Yuji pagdating sa pag-a-apply ng curse energy sa kanyang mga suntok, in which ay nauuna ang pagtama ng kanyang mga kamaon-on bago ang pagtama ng curse energy, kung kaya't nagkakaroon ng double impact o lag ang suntok nito. Later on, nung natutunan na ni Yuji kung paano ang tamang pagkontrol ng curse energy ay nakalimutan na niya kung paano gawin ang Divergent Fist. However, during sa laban ni Yuji kay Mahito ay natutunan niya muli ang paggamit nito. Bagay na naging useful di lang kay Mahito kundi pati na sa kanyang pagkipaglaban kay Sukuna, na sa tuwing ginagamit niya ang Divergent Fist para i-trick ang kanyang mga kalaban ay kaagad niya itong sinusundan ng Black Flash, ang pangalawang technique o ability na na-develop ni Yuji mga kaibigan. Ang Black Flash ay ang pinakamalakas at pinakamahirap na i-pull off na atake ng isang sorcerer at maswerte lang isang sorcerer na makakapag-pull off nito. Pero pagdating kay Yuji ay nagmumukha lang itong simple. Siya lang naman ang sorcerer na nakapag-unleash ng Black Flash na may maximum curse energy output. Siya lang din ang nag-iisang sorcerer na sa sobrang galing ay nagmumukhang parang nagagawa niyang ma-unleash ang Black Flash at his own will. Bagay na wala pang nakakagawa. Bukod pa riyan, si Yuji lang din ang nag-break ng record sa most consecutive Black Flash na ang former record holder noon si Nanami na may 4 consecutive Black Flash ay nabit niya, na ang ginawa lang naman ni Yuji ay isang 7 consecutive Black Flash. Not only that, ay siya rin ang record holder sa most Black Flash na na-unleash na a total of 18 Black Flashes mga kaibigan. 5 kay Hanami, isa sa 2 death paintings, 3 kay Mahito, 9 naman kay Sukuna na doon din na break ni Yuji ang record na nakapagtala siya ng 7 consecutive Black Flash. So with this ability mga kaibigan na naging blessed si Yuji ng Sparks of Black, ay truly si Yuji isang one of a kind na sorcerer. Now dito na tayo sa pangatlo. Ito naman ay ang reverse curse technique. Yes, si Yuji ay marunong na rin gumamit ng reverse curse technique na again isang rare na ability. Na-demonstrate niya ito nung tinangkin niya lang naman ang 2 cleave ni Sukuna, mga dismantle, pati na ang world cutting slash. Dahil sa RCT ay mas tumatagal pa ngayon si Yuji pagdating sa pagkipaglaban. Also tanging si Yuji at Sukuna lang din ang may kakayahan na i-heal ang kanilang sariling soul gamit ang special type of RCT, sapagkat dahil nag-coexist sila noon sa isang katawan ay natutunan nila kung paano maramdaman o makita ang shape ng kani-kanilang soul, which is ang requirement
requirement sa pagkakaroon ng kakayahan na ma-heal ang soul using a special type of reverse curse technique. Kaya lang ay di pa talaga ito na-apply ni Yuji. Ngayon dito na tayo sa curse technique. Si Yuji ay may dalawang curse technique mga kaibigan. Una ay ang blood manipulation na nakuha niya sa pamamagitan ng pag-consume sa 6 na death paintings. Dahil dito ay mas naging matipid na siya sa paggamit ng curse energy sa tuwing mag-a-activate siya ng reverse curse technique. Kasi kasabay ang pag-heal sa mga sugat ay sinasabayan niya rin ito sa paggamit ng blood manipulation na i-demonstrate na nga ni Yuji noon na nire-attach niya ang kanya naputol noon na paa. Bukod pa riyan ay napapasabog din ni Yuji ang kanyang mga dugo at natututunan niya rin kung paano mag-release ng piercing blood. Subalit hindi pa siya gaano karunong mga kaibigan gumamit ng convergence, which is ang pagko-compress ng dugo na ginagamit sa pag-release ng piercing blood at supernova, at kinakailangan pa nga niya noon ng tulong ni Choso para makapag-release ng piercing blood. Now dito na tayo sa pangalawang technique, at yan ay walang iba kundi ang shrine ni Sukuna na na-engraved sa katawan ni Yuji. Sa ngayon, ang default slashing attack pa ang natutunan ni Yuji at yan ay ang dismantle. Ang dismantle ni Yuji ay kakaiba kay Sukuna sapagat kinakailangan muna ni Yuji ang physical contact sa target, unlike kay Sukuna na ang cleave niya lang ang ginagamit itong panghiwa through physical contact. Ang dismantle ni Yuji mga kaibigan ay nagiiwan ng scissor cutting lines bago nito ma-slice o mahiwa ang target. At gamit ang binding vow, ang dismantle na yan ay nagagamit ni Yuji sa pagsira sa boundaries ng dalawang soul upang mahiwalay ang dalawang soul sa iisang katawan, which is napaka-effective sa isang incarnated sorcerer. Pag ginagamit din ni Yuji ang dismantle mga kaibigan ay wala kang makikitang sugat sa katawan ng target since na ang direct target nito ay ang boundaries ng soul na nasa loob. And as of now ay yan pa lang ang kanyang kayang gawin gamit ang shrine na curse technique. Now bago tayo dumako sa kasunod na abilities ni Yuji, which is ang paggamit ng barrier techniques, ay papaliwanag muna natin ngayon ang controversial na mga suntok ni Yuji na sinasabing nagda-damage daw sa soul ng target. Pero bago muna yan, i-introduce ko muna kayo sa sponsor ng videong to. Ito ay ang X-World, isang play to earn app na kung saan ay pwede kang kumita sa pamagitan lamang ng paglaro ng mga paborito nyong games. Ang kailangan nyo lang gawin ay ang mag-ipon ng mga tinatawag na build tokens na matitrade mo into USDT at ma-withdraw using GCash, bank account at iba pa. At nakapag-withdraw na rin ako dito. At may maraming paraan dito para makapag-ipon ng build tokens mga kaibigan. Gaya na lang ng pag-aalaga ng mga pets na nagbibigay ng libreng build tokens. Pwede ka rin maglaro ng mga paborito nyong games tulad ng Mobile Legends, pero kung gusto nyo kumita ng mas malaki pang build token reward, ay dito kayo maglaro mga kaibigan sa high yield build apps. Lahat yan ay pwede mong gawin nang walang pinapalabas na pera. Ang kinagadahan pa nito ay may event sila na kung saan ay pwede kayong maglagay ng USDT na may annual percentage rate na 8 to 15%. Meaning, ang inilagay nyong USDT ay may magigain na profit after a year. At don't worry mga kaibigan, anytime nyo naman pwedeng ma-withdraw ang inilagay nyong USDT. So para gawin ito ay sa homepage, pwede nyong pindutin yan. O di kayo punta kayo dito sa wallet at pindutin ang part na to. Pindutin ang deposit, tsaka maglagay kayo. Tulad sa ginawa ko dito, naglagay ako ng 2 USDT. At makikita mo yan dito mga kaibigan kung na-deposit nyo na. Na kung gusto nyo namang kunin muli ang i-deposit nyong pera o USDT, ay balik kayo rito at click ang withdraw, then ilagay ang amount. Tas yan, tapos na mga kaibigan, balik na sa 4.67 ang pera ko. Ganyan lang kadali. Kaya naman kung interesado kayo, ay you can use my gift code at referral code para may bonus na kagad kayong matatanggap upon entering the app. For gift code mga kaibigan ay punta sa gift code at i-type nyo lang ang AnimeKen07. Small letters lahat at wala pong dot o space. Sa referral code naman ay punta kayo sa referral code at type AnimeKen na puro naman big letters at walang space. Iiwan ko na lang dyan mga kaibigan sa description at sa pinned comment ang gift code at referral code mga kaibigan para di nyo makalimutan. Ayan, maraming salamat. Now let's get back to the video. So upon rereading the manga, I've concluded na napaka-unfortunate lang na hindi nilinaw ni Gege ang tungkol dito. Kaya kayo na lang ang humusga sa analyzation ko mga kaibigan. So una ay ang sa parte dito kay Mahito. Nakita natin naging effective kay Mahito ang mga suntok ni Yuji dahil mismo mga kaibigan sa pamamahay ni Sukuna sa katawan ni Yuji na nagresulta kay Yuji na ma-perceive ang soul ni Mahito. This means na kahit ano pang gawing pag-reshape ni Mahito sa kanyang soul ay subconsciously nakikita ito ni Yuji, hence natatamaan niya pa rin ang soul ni Mahito. Pero pagdating naman kay Sukuna na isang incarnated sorcerer, ang nagagawa lang ni Yuji mga kaibigan ay ang maatake ang boundaries ng soul ni Sukuna at ni Megumi, which means hindi niya kayang matamaan ang soul mismo ni Sukuna para patayin ito at hindi rin natin nakita na ginawa ito ni Yuji. Kasi kung may kakayahan si Yuji noon na tamaan talaga ang soul ng kanyang target, edi ginawa niya ito sa soul ni Sukuna nung pinaulanan niya ito ng mga Black Flash. Bukod pa riyan, ang mga suntok ni Yuji ay kakaiba din sa damage na binibigay ng split soul katana ni
ni Maki na may kakayahan talagang i-target ang soul, na in-state mismo ng narrator na mahihirapan talaga si Suko ng i-heal ang damage ng split soul katana. Whereas pagdating sa mga atake ni Yuji ay hindi ganito ang impact na binibigay sa kanya, na nahihirapan lang si Sukuna kasi pinupuntiran ni Yuji ang boundaries ng soul nila ni Megumi. Kasi kung ang soul pa ni Sukuna ang nagagawang matamaan ni Yuji ay matagal na sanang namatay si Sukuna mga kaibigan, o masaktan ang soul noon ni Higuruma pati na si Haba. Kasi sa mga time na ito ay natalo na niya si Mahito dahil nga sa kanyang ability na kaya makita ang shape ng isang soul. Kung kaya't masabi nating may ability nga si Yuji na makita ang shape ng soul, pero as of now ay hindi pa umabot sa punto na ang ability niyan ay may kakayahan ng matamaan talaga ang soul ng kanyang kalaban. Kasi kung ganon, pati si Suko na mga kaibigan ay kaya rin gawin yan. Kasi silang dalawa lang naman ang may kakayahang makita o ma-perceive ang isang soul. But who knows sa future, baka kaya nang gawin ni Yuji ang pag-damage directly sa soul ng isang individual na hindi incarnated sorcerer. Pero ang gusto ko lang naman talaga mga kaibigan ay ang complete explanation talaga ni Gege patungkol sa topic na ito. Kaya kayo na humusga mga kaibigan. Pero para sa akin ay wala pa talaga sa punto na may kakayahan si Yuji matamaan talaga ang soul na kalaban. Kasi kung kaya niya itong gawin, hindi na sana sila gagawa ng mga strategy na puntirihin ang boundaries ng soul. Kasi pwede niya lang naman puntirihin talaga ang soul ni Sukuna at patayin ito habang ginagamit ito ang katawan ni Megumi, kasi ang soul lang naman ni Sukuna ang kanyang nadadamage. So ngayon na nalaman na natin ang tungkol sa tinatawag na soul punch ni Yuji, ay ngayon dito na tayo sa barrier techniques ni Yuji. Una ay ang anti-domain technique, which is ang simple domain. Si Yuji ay may kakayahan ng gumamit ng simple domain mga kaibigan, which is a good addition bilang pandepensa ni Yuji pagdating sa domain expansion. At lastly, marunong din gumamit si Yuji ng isang domain expansion, at ang kanyang domain expansion ay wala pang pangalan. At ang domain na ito mga kaibigan ay may napakalaking area na nasasakupan, at may kita nga na napakalaki ng barrier nito. Ang domain na ito ay may kalmado ding appearance sa loob, at nagagawa ni Yuji mapabago-bago ang lokasyon na makikita natin dito sa loob ng domain expansion. Napabago niya rin ang appearance ng natrap gaya sa nangyari kay Sukuna, at despite sa pagiging kalmado nito may kakayahan din si Yuji i-apply ang sure hit effect nito sa kung kailan niya gusto. Kasi even after nung dine-activate na ni Sukuna ang Hollow Wicker Basket ay hindi kaagad tumama ang sure hit effect ng kanyang domain. At ang sure hit effect naman ito mga kaibigan ay isang soul dismantle, na again ang atake na tumatama sa boundaries ng soul ng mga incarnated sorcerers. At nakita natin ito noon na tumama kay Sukuna right after nung tumama din ang resonance ni Nobara. So ito ang kakayahan ng domain expansion ni Yuji na ngayon ay kulang pa talaga sa explanation mga kaibigan. At yan ang lahat ng abilities ni Yuji mula sa physical capabilities, power-ups at mga bagong abilities, curse techniques, and domain o barrier techniques. At isa lang ang masasabi ko mga kaibigan, ang Awakened Yuji ay napakalakas na partida. Hindi pa nga na-master ni Yuji ang blood manipulation, pati na ang shrine na ngayon ay may low output pa lamang. Hindi rin siya gaano ka-eksperto pagdating sa reverse curse technique, na pinaparemind pa nga siya noon ni Choso kung paano talaga gamitin ito ng maayos. At also ang kanyang domain expansion ay isang beses niya lang ding nagamit mga kaibigan. Wala pa nga itong pangalan. Pero with his current power ay sa tingin ko, si Yuji ay isa na talagang special grade. Kasi almost complete na ang kanyang mga kakayahan. At kung iisipin nyo, kaya na ni Yuji ngayong tumalo ng mga special grade curse spirit with his current power. Kaya napaka-unfair naman talaga siguro kung ang Awakened Yuji ay hindi natin i-consider bilang isang special grade sorcerer. So ganito na talaga kalakas ang ating nag-iisang Yuji Itadori mga kaibigan. Kaya na may sa susunod kong video ay irarank naman natin ang lahat ng Jujutsu Tech sorcerers from weakest to strongest, and see kung sino nga pa talaga ngayon ang pinakamalakas na Jujutsu Tech student. So dito muna natin tatapusin ang ating video. Kaya naman kung nagustuhan nyo ating video, can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this, and see you guys again on my next video.